Tayo po ay nasa Book of Genesis chapter 4 at let me share with you my screen. The Book of Genesis. So, yung Genesis chapter 4, simula po sa verse 1. His wife, or Eva, or Eve, she conceived, gave birth to Cain, or Cain, and said, I have acquired a man from Adonai. In addition, she gave birth to his brother Hevel, or Abel. Hevel kept sheep, while Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought an offering to Adonai from the produce of the soil. And Hevel too brought from the firstborn of his sheep, including their fat. Adonai accepted Hevel and his offering, but did not accept Cain and his offering. Cain was very angry, and his face fell. Adonai said to Cain, "Why are you angry? Why so downcast? If you are doing what is good, shouldn't you hold your head high? And if you don't do what is good, sin is crouching at the door. It wants you, but you can rule over it." Cain had words with Hevel, his brother. Then one time, when they were in the field, Cain turned on Hevel, his brother, and killed him. Adonai said to Cain, "Where is Hevel, your brother?" And he replied, "I don't know. Am I my brother's guardian?" He said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying out to me from the ground. Now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood at your hands. When you farm the ground, it will no longer yield its strength to you. You will be a fugitive, wandering the earth." Cain said to Adonai, "My punishment is greater than I can bear. You are banning me today from the land and from your presence. I will be a fugitive wandering the earth, and whoever finds me will kill me." Adonai answered him, "Therefore, whoever kills Cain will receive vengeance sevenfold." And Adonai put a sign on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain left the presence of Adonai and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain had sexual relations with his wife. She conceived and gave birth to Hanok. Cain built a city and named the city after his son Hanok. To Hanok was born Irad. Irad fathered Mehujael. Mehujael fathered Methushael, and Methushael fathered Lamech. Lamech took himself 2 wives. The name of the one was Ada, while the name of the other was Zillah. Ada gave birth to Yaval. He was the ancestor of those who live in tents and have cattle. His brother's name was Yubal, and he was the ancestor of all who play lyre and flute. Zillah gave birth to Tubal-Cain, who forged all kinds of tools from brass and iron. The sister of Tubal-Cain was Naamah. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, "Listen to me, wives of Lamech. Hear what I say. I killed a man for wounding me, a young man who injured me. If Cain will be avenged sevenfold, then Lamech 70 sevenfold."
Adam again had sexual relations with his wife, and she gave birth to a son whom she named Shet. For God has granted me another seed in place of Hevel, since Cain killed him. To Shet too was born a son, whom he called Enos. That is when people began to call on the name of Adonai. Now, in the last discussion that we had last Sunday, we have talked about when sin entered the world. And we were introduced to sin, and we were introduced to the forgiveness of on how it will be covered. Now, dito po sa tinalakay natin last Sunday, ipinakita ng Diyos kay Adan at kay Eva ang isang principle na hanggang ngayon ay umiiral sa ating pong kapanahunan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So napakamahal ng kabayaran ng kasalanan sapagkat ito ay nagdudulot ng kamatayan, hindi lamang pisikal, kundi lalong-lalo na ng spiritual. At nakita po natin na sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, sila ay gumawa ng kaparaanan kung paano matatakpan ang kanilang hubad na katawan. Sila ay kumuha ng halaman o dahon at ito ay kanilang itinakip sa kanilang mga katawan. Ngunit ito ay hindi tinanggap ng Diyos. Kung kaya't ang Panginoon ay gumawa siya ng damit para kay Eva at kay Adan upang matakpan ang kanilang hubad na katawan. At alam po natin na sa Biblia, ang nakedness is a symbol of sin. At ang Diyos ay nag-sacrifice ng isang innocent animal upang sila ay madamitan ng Diyos. So God allowed the blood of innocent animals to pay for men's sins. At yung damit na kanilang suot ay balat ng hayop, at yung hayop na yon ay inosente sa kanilang pagkakasala, ngunit siya ang nagbayad ng kasalanan ng mag-asawa. Now, yung balat ng hayop ay naging pantakip sa kanilang hubad na katawan, ngunit ang dugo ng hayop ay nagsilbing takip sa kanilang mga kasalanan. Now, yung pong blood of the animal na ginamit ng Diyos to cover for their sin ay nandoon lamang upang takpan, ngunit ang kasalanan nila ay nandoon pa rin. Hindi po nawala yung kasalanan. Nandoon pa rin siya sa kanila. Now, napakalaki po ng pagkakaiba nito sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nang ang Panginoong Jesus ay hinandog ang kanyang sariling buhay at ang kanyang sariling dugo. Ang kasalanan ng sangkatauhan na mga nanampalataya at nagsuko ng buhay sa kanya ay hindi lang po natakpan ang kanilang kasalanan, kundi ito ay hinugasan. And completely, ito ay inalis ng Diyos. Ang sinumang nanampalataya kay Jesus, ang sinumang tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, ay hindi lamang tinakpan ng dugo ni Jesus ang kanilang kasalanan, kundi hinugasan ng dugo ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. So malaki ang pagkakaiba doon po sa ginawa kay Eva at kay Adan, na ang dugo ng hayop ay naging covering lang sa kanila. So nagkaroon ng physical covering si Eva at si Adan sa pamamagitan ng skin of the animal, at nagkaroon din ng covering yung kanilang sin sa pamamagitan ng blood ng animal. So dito ay ipinakita ng Diyos ang isang principle na tanging dugo lamang ng isang innocent animal ang pwedeng mag-cover
ng kasalanan ng tao. At wala na siyang ibang tatanggapin pa. So mapapansin natin na si Eva at si Adan ay gumawa ng sarili nilang kaparaanan upang matakpan ang kanilang kasalanan. Ngunit ito ay hindi tinanggap ng Diyos. Sa madalit salita, walang ibang tatanggapin ang Diyos na pangtakip at pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Dugo ng isang innocent na manliligtas. So, in Genesis chapter 4, mga kapatid, nakita natin doon sa ating mga binasa, ay here we have Cain and Abel, sons of Adam and Hava or Eve. And we have the first recorded murder. No? Na at alam natin na sila ay wala na sa loob ng garden, sila ay pinalabas na ng Diyos, ang mag-asawa, at ipinanganak si Cain bilang panganay at si Abel bilang bunso. Sa panahon pong ito ay hindi maliwanag sa atin kung sila lang ang tao sa panahon na yon. Maaring sila lang, or maari din po na sabi ng mga Jewish sages, yung mga rabbi, na sa panahon na ito ay hindi lamang si Cain, Abel, si Adan at si Eva ang tao sa mga panahon na yon, kundi marami ng tao. No? But kaya marahil daw po, pwedeng meron nang nangyaring mga murder. May mga pinatay na noon, pero ito ay hindi naitala, hindi ito ni-record. So, yung binasa po natin, this is the first recorded murder. No? So, now, in the Bible po, ang Hebrew names are very significant. Katulad po ni Cain, no? Si Cain po was not a Hebrew. Si Cain po was not a Hebrew. Kasi na-introduce lang naman ang Hebrew ay matagal pang panahon bago na-introduce ang Hebrew. So sa panahon na ito, si Cain ay hindi Hebrew, pero yung pong kanyang pangalan is a Hebrew name. Yung Cain, it's a Hebrew name. So it could be na dito po ay hindi muna ini-introduce ang Hebrew race, kundi ang ini-introduce po dito is a Hebrew language. Na ang ibig sabihin po ng Cain ay acquired from God. No? And we have learned also that Cain was a farmer. He was a farmer. Now, nabasa ko natin kanina na ang magkapatid ay naghandog sa Diyos. At ang isa ay tinanggap, yung pong handog ni Abel or ni Hevel in Hebrew. At ang handog ni Cain ay hindi tinanggap. Maraming beses na ho nating napakinggan ang mga pangyayaring ito sa Biblia. Bakit nga kaya hindi tinanggap ng Diyos yung sacrifice ni Cain, pero tinanggap niya yung sacrifice ni Hevel or ni Abel? Na maari po na hindi ito ang unang paghahandog nila. Ito po ay regular na nilang ginagawa at ito po ay normal na ginagawa nila. It could be that si Abel at si Cain ay inintroduce sila ng mga magulang nila doon po sa paghahandog sa Diyos. Kaya ginagawa na nila ito. No? So, yung pagsasacrifice po ng animal ay normal and regular. At ito po ay naganap hindi na doon sa loob ng garden, pagkat wala na ho sila doon, sinaraduhan na ito ng Diyos at wala nang makakapasok sa kanila doon sa garden. Pero nandoon pa rin ho sila sa land of Eden. Nandun pa rin yung pamilya. Wala na nga lang sila sa loob ng garden. No? So the sacrifice would have taken place at entry to the garden and not in it, no? Not in the garden.
Now, we have learned from what we have read in chapter 4 that God accepts the sheep but not the plants. No? So nakita niyo po ba yung kaugnayan na nung si Adan at si Eva ay nagkasala, ang kanilang kinuha ay halaman upang ipantakip sa kanilang hubad na katawan. At ito ay hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. At kailangan ang Diyos ay magpatay ng hayop para yung skin nito ay maging pantakip sa kanila at ang blood nito ay maging covering for their sins. So here again we see na si Cain ay naghandog ng halaman at si Abel ay naghandog ng hayop. No? So bakit ho kaya hindi tinanggap ng Diyos yung kay Cain pero tinanggap niya yung kay Abel? Now, malamang po na itong uri ng sacrifice na ginagawa nila, ang nire-require ng Diyos ay hayop. At hindi siya nagre-require ng halaman. No? Now, ang sabi po dyan ay, kumbaga ito po ay burnt offering ang hinahandog nila. At hindi po ito yung plants. No? At yung pong burnt offerings na ito, o itong offering na sinusunog nila, ay dalawang klase po ito. Ito ay isang burnt offering o yung tinatawag na ola, o kaya naman po ito ay purification offering na tinatawag nilang hataak. No? So, either of the two, yun po yung nire-require ng Diyos sa kanila. No? So, kaya yung nature ng offering na tinatanggap ng Diyos ay animal sacrifice at hindi po plant offering. No? At ang isa po pong kapansin doon sa ating pong nabasa na si Abel po, ang kanyang daladala ay firstborn, no? Firstborn, yung unang anak nung hayop ang kanyang dala. Meaning, yung the best. Yung daladala ni Abel ay yung best among the best ang inihandog niya sa Diyos. Samantalang si Cain po, ang daladala niya ay ordinary lamang. No? So, basahin nun natin sandali yung sa Genesis chapter 4. In verse 3, ang sabi, in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And verse 4, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering, he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. So, doon po sa offering na ibinigay ni Cain, wala pong binanggit doon na first fruit siya. Basta ang sabi po doon, in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Hindi po first fruit. Meaning, ang offering na ginawa ni Cain is not the best. While yung kay Abel po, ang sabi, of his flock and of their fat portions. So, una, nakita natin na si Cain ang daladala ay halaman. Ang nire-require ng Diyos ay burnt offering. No? At kapag burnt offering ang nire-require or purification offering, dapat ito ay animal, hindi plants. No? Siguro maiko-connecta rin natin sa ginawa ni Eva at ni Adan na ang pinantakip nila sa kasalanan ay ang halaman at ang ipinalit ng Diyos ay ang hayop. Dito kay Cain, ang daladala niya is something ordinary. So here is a principle again mga kapatid na ating pong natutunan dito na even from the very beginning, ang Diyos ay nagre-require na ng hindi po ordinary offering. Ang nire-require ng Diyos is yung best. So kung ano po yung pinaka-best, no? Hindi po sinabing pinakamahal, dahil hindi naman lahat ng mahal ay best.
kundi ang sabi ng Diyos ay yung pong, kumbaga, yung pinaka-best sa atin, yung the best that we can offer to the Lord. So never offer to the Lord something that is ordinary, something that is second-hand, something that is not even important to us, or something that is left over. So from the beginning of time, God's principle is when we offer to Him, we offer the best and not the second best, no? And not something ordinary. And ito po yung perceived reason kung bakit hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni ni Cain. Kasi nga, ang acceptable lang sa Diyos nung mga time na yan ay ang animals, no? Now, remember, nung panahon po ni Eva at ni Adan, nung panahon nila ito, during this era, ang hayop po ay hindi pagkain. Hindi po siya permitted food. Ang pagkain nila noon ay mga halaman, ang pagkain nila noon ay mga prutas. Ang hayop po ay nandoon, intended lang siya for sacrifice and clothing, and not for food. So kaya ang inoffer ni Cain ay yung pagkain. Ang inoffer ni Cain ay halaman. Whereas ang inoffer ni Abel ay hayop. At yung time na yon, ang acceptable lang na pwede mong i-offer sa Diyos ay hayop. Kasi nga po, ang hayop during that time ay intended lang for sacrifice. At intended lang siya for clothing nila. And not for food. No? So, later on, mapag-aaralan natin kung kailan pinayagan na ng Diyos na may mga certain animals lang ang pwedeng kainin. At hindi lahat ng hayop, no? Kundi may certain animals lang na in-identify ang Diyos na pwedeng kainin ng tao. Pero during this time, ni Adan at ni Eva, hindi po inaalaw ang hayop na kanilang pagkain. Hindi ito ay para lamang sa kanilang sacrifice na gagawin at para pandamit nila. At ang halaman at prutas, yun lang ang pagkain ng mga time na ito. So, moving on, as we have already read, so the first recorded murder ay nabasa natin dito sa Genesis chapter 4. And as I have said, also the first family was still living in the land of Eden. At dahil po sa kasalanang ginawa ni Cain, siya po ay pinalayas ng Diyos, no? Pinalayas ng Diyos papunta sa east. Ano po ba yung kasalanang ginawa ni Cain dito? Dahil nga tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel nung kanyang bunsong kapatid. At yung sa kanya ay hindi, siya po ay nagalit. Nagalit siya dahil hindi tinanggap yung kanyang offering. Kaya ang kanyang naisip po ay patayin, no? Patayin si Abel, yung kanyang kapatid. Now, maisingit ko lang po sandali. Kung atin pong babalikan si Eva at si Adan, nakita natin na hindi pala disobedience yung kanilang kasalanan na una. Ang kanilang naging kasalanan ay dinistort nila ang salita ng Diyos. Dinistort nila yung instruction ng Diyos. Na wala namang sinabi ang Diyos na hindi nila pwedeng hawakan. Ang sinabi lang ng Diyos, hindi nila pwedeng kainin. Pero walang sinabi ang Diyos na hindi nila pwedeng hipuin. Pero dinagdag ito ni Eva nung siya ay tinanong nung serpent. So dinistort niya yung instruction ng Diyos, and in doing so, siya ay nag-lie, nagsinungaling siya. No? Dinagdagan niya yung sinabi ng Diyos. And because of that, nag-result ito ng disobedience. So kaya mga kapatid, here is another principle that we can learn, no? Na ang disobedience po ay laging may kakabit na kasinungalingan. Ay laging may kapatid na kasinungalingan. At ang kasinungalingan ay laging magre-resulta ito dahil dito nagkasala ang mag-asawa at ito ay nabitbit na, nadala na ni Cain at ni Abel, of course. And well, we have learned from our last Sunday study na it seems
na yung pong evil ay part of creation, no? Kasi paano nga ba nagkaroon ng ganong kaisipan si Eva at si Adan? Perfect yung garden nila. Well, nakita ho natin na even the tree in the middle of the garden ay nandoon yung tree of the knowledge of good and evil. So it seems that yung pong evil is part of creation. So, yun nga lang, ito ay nagmanifest kay Eva, no? Yung pong kumbaga meron na po talagang inclination, no, na gumawa ng evil si Eva. Meron na siyang inclination na gumawa ng mabuti silang dalawa ni Adan. At nagmanifest lang yung inclination to do evil. Kaya ito ay bit-bit na rin ito ni Cain, bit-bit na rin ito ni Abel. Now, in this case, si Cain po ay nagmanifest sa kanya, no? Yung inclination to do evil plus the fact na siya po ay ipinanganak na makasalanan na yung kanyang mga magulang, no? Bukod dun sa meron na siyang inclination to do evil, kaakibat na po, kakabit niya na yung kasalanan dahil nga nagkasala na si Eva at si Adan sa oras na ito. At dahil doon sa kanyang galit, ang kanyang ginawa, pinatay niya yung kanyang kapatid, no? At nung pinatay niya ito, siya po ay itinaboy ng Diyos papunta sa east at siya po ay tinaboy doon sa nod, no? Hindi po yan nad, yan po ay nod. Na ang ibig sabihin is wandering. Ibig sabihin ay restless. Alright. Now, dito ay makikita po natin mga kapatid ang principle ng yung reality or duality in reality, no? So, ibig sabihin ito pong pagkakasala ni Cain, siya ay physically, no, dinala siya sa isang lugar na kung saan he will be just wandering and he will be restless, no, dahil do sa kanyang pagpatay sa kanyang kapatid. That's physical. And then in the spiritual realm naman po, di ba? Dahil siya ay nagkasala at lumayo siya sa Diyos, kaya ito ay nagdulot ng restlessness sa kanya. Ito ay nagdulot na siya ay palaboy-laboy na. Now, spiritually speaking, ganito rin ho sa atin, no? Na kapag tayo ay nalayo sa Diyos, kapag po tayo ay nagkasala, we feel restless, no? Nagkakaroon tayo ng restlessness at tayo po ay parang we are wandering in the wilderness kapag tayo ay nasa kasalanan. Now, yung pong word na anyone, di ba sinabi doon na tinatakan si Cain, no? At sabi doon para kung sino man ang makakita sa kanya ay wag siyang papatayin. Now, the word that was used doon po, the Hebrew word that was used was called doon sa anyone, no? Doon sa anyone. Ang ibig sabihin po niyan ay anything or all things called. So kaya actually hindi lang po nanganganib ang buhay ni Cain sa mga tao, kundi higit lalo sa lahat ay nanganganib ang buhay niya sa mga hayop. Kasi nga siya ay nasa wilderness na, siya ay tinaboy na ng Diyos doon sa land of Eden, pinalayas na siya doon. No? Now, during this time, pinaniniwalaan po na marami ng tao sa mundong ito, marami ng nilalang noon. And mapapansin ho natin na dito po ay hindi masyadong binabanggit nga yung mga babae, pero marami ng mga tao nakatira noon. Yung po yung pinaniniwalaan ng mga Jewish sages or Jewish rabbi na marami ng mga tao ng panahon ni Adan, ni Abel at ni Cain. No? Kaya lang hindi po nababanggit ang mga babae kasi nga ang Bible po is male-oriented. Kasi ang Bible is patriarchal society. Kaya hindi masyadong binabanggit ang babae. So, kaya nung panahon na yun, malamang marami ng mga babae noon, marami na rin mga lalaki, kaya marami ng mga tao. Kaya yun po yung naging concern na maaaring si Cain ay patayin each either ng mga tao or patayin siya ng mga hayop. Now,
Ang ang sabi po nilagyan ng sign, no? So si ano po si Cain ay tinaboy siya sa east of Eden. And a sign was put unto Cain. Now, the verse could read that Cain was a sign. So ibig sabihin, sabi po ng mga Jew na hindi po talagang meron siyang sign. Kumbaga parang may tatak siya. Hindi ganoon. Kumbaga, ang sabi po nila, si Cain po ay siya mismo yung sign. No? Siya yung palatandaan. Siya yung marka. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay lumayo sa Diyos, matutulad ka kay Cain na magiging palaboy ka at ikaw ay magiging restless. So kaya pag tiningnan nila si Cain, siya yung sign mismo. No, hindi yung meron siyang nakalagay na tatak na kung ano man. Kumbaga, siya mismo yung sign, siya yung palatandaan, siya yung mensahe ng Diyos na kapag kayo ay sumuway sa Diyos, kayo ay nagkasala sa Diyos, ito ang mangyayari sa inyo. Na kayo ay magiging palaboy, no, spiritually speaking, magiging palaboy ka, at ikaw ay mawawala ng kapayapaan sa puso mo. Which is totoo naman po, hindi ba? Na ang isang palaboy po, walang kapayapaan yan eh. No? Walang kapahingahan ng isang palaboy. Laging pagod yan. Dahil, kaya nga palaboy eh, no? Laboy ng laboy, pagod. And spiritually speaking, kapag po tayo ay tumalikod sa Diyos, nagkasala sa Diyos, namuhay sa kasalanan, magmimistulang mga palaboy ho tayo. At magmimistula tayo yung mga pagod na mga tao. Kaya minsan 'di ba makakita tayo ng mga mananampalataya na dati, sabi natin mananampalataya dati, pero dahil tumalikod sa Diyos, anong nangyari sa kanya? Bakit nagkaganyan ang buhay niya? Nagmukhang palaboy, nagmukhang gusgusin spiritually speaking, no? At mukhang walang kapayapaan sa kanyang puso ang taong ito na lumayo sa Diyos. So kaya si Cain po mismo, siya yung mismong sign. Siya mismo yung palatandaan na nagsasabing kapag ikaw ay tumalikod sa Diyos, ganito ang mangyayari sa iyo. Magiging kang palaboy at ikaw ay mawawalan ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isipan. Now, ang sabi po sa mga maraming komentaryo, yung pong daw lugar ng Nod was to be Cain's place of sanctuary. Now, ano po ba yon? Kasi kung mababasa po natin, dadaanan din natin sa ating pong pag-aaral, na meron po talaga silang lugar na dinesignate. No? Nung na-capture na nila yung Promised Land, naglagay po sila ng lugar doon na kung saan kapag ikaw ay nakapatay, nang hindi mo sinasadya, pupunta ka doon sa sanctuary na yon. At doon ka muna magtatagal, no? At bago habang nililitis kumbaga yung kaso mo. Pero kapag ang kasalanan mo ay murder, ibig sabihin nakapatay ka ng sinadya mo, hindi ka pwedeng pumunta doon sa sanctuary na yon. Ikaw ay agad parurusahan. Kaya yung pong mga commentary na yung daw pong Nod ay naging place of sanctuary ni Cain, maaring hindi daw po totoo yun kasi una, ang kasalanan ni Cain ay murder. Now, kapag ang kasalanan mo ay murder, walang sanctuary na nilaan para sa iyo dahil ikaw ay dapat parusahan, no? So, kaya maaring hindi daw totoo yun. Well, I'm just sharing it with you kung ano-ano po yung mga pagtanaw dito. Because a sanctuary was a place for a person who killed another to go to and be protected from avengers. Para wag siyang balikan ng mga kamag-anak, wag siyang paghigantihan, no? Kaya naglagay sila ng sanctuary para doon sa mga taong nakapatay nang hindi sinasadya. Okay. Now, here we can see that Cain is the start of the line of evil, no? Of evil people. Now, evil people are defined as those who turn their backs on God. So you see, ganun ho kabigat yun, no? Na when you turn your back on God, you are considered evil. Okay? Now, nakita ho natin sa kasaysayan sa binasa natin na nagsimula, kumbaga, no? Yung line of evil people nag-start kay Cain.
Siya yung kauna-unahang recorded na murder case, si Cain, no? Now, lumipas lang po ang 5 generation magmula kay Cain. Ito ho si Lamech. Una, si Lamech po ay inadmit niya sa kanyang 2 asawa na meron siyang pinatay na tao. And hindi lang ho yun, si Lamech po ay sumuway din eh. Kasi yun nga eh, ang inaalaw lang ng Diyos ay 1 asawa lang. Pero si Lamech po nag-2 asawa. At hindi lang siya may 2 asawa, kundi para bang masaya pa siya at pinagyayabang niya pa doon sa kanyang 2 asawa na siya ay pumatay ng tao. No? Na siya ay pumatay ng tao. So makikita natin na from the time ni Cain, no, yung first murder na recorded, and then here again, the second recorded murder ay ito pong kay Lamech, which is galing siya doon sa lahi ni Cain. Okay? Now, here again we have learned na si Eva po ay nagkaroon ulit ng anak. At ang pangalan niya ay si Seth or Seth, no? Ang ibig sabihin po nun ay compensation or granted. Kasi naniniwala po siya na itong si Seth ay siya po yung naging kapalit ni Abel, no? Siya po yung naging kapalit ni Abel. At si Abel po ay pinagsimulan naman siya ng mabuting lahi. Kaya nung siya ay pinatay, ang ipinalit po ay si Seth, no? Or si Seth, then ibig sabihin nagsimula ulit yung line of good sa panahon na ito, no? And good people are defined as those who call on the Lord. So yun po yung pagkakaiba. Ang evil people are defined as those who turn their backs on God. So don't we ever turn our backs on God. No, wag po tayong tatalikod sa Diyos. Dahil ang tingin po ng Biblia diyan, pag tumalikod tayo sa Diyos, you are evil. No? But if you keep on calling on the Lord, you keep on praying, you keep on studying His Word, you keep on calling on the Lord, ang tawag po dyan ay good people, no? As defined in the book of Genesis. So, mga kapatid, dito po muna tayo magtatapos sa ating pong Genesis chapter 4.